Hindi ba pwedeng tumanggi ang isang hamak na utusan? Wala bang karapatang pumili ang isang hamak na trabahador? Pag ginusto ba ng amo, kailangang gawin kahit labag sa iyong kalooban? Paano paninindigan ni Divino ang kanyang karapatan bilang tao? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Walang hindi kayang gawin ang binatang si Divino para sa kanyang ina. Lahat ay kakayanin niya. Lahat ay susuungin niya. Ibibigay ang buong lakas. Isasagad ang lahat ng tapang na meron siya. Walang aatrasan. Walang susukuan. Ganito ang nabuong pagkatao ni Divino dahil sa dami ng pagsubok sa buhay na pinagdaanan nilang mag-ina. Kaya naman, noong makahanap ito ng pagkakataon na makapagtrabaho sa malaking syudad, ay agad na nitong sinunggaban ang oportunidad para sa kanyang pinakamamahal na ina. Namasukan bilang family driver sa isang mayamang pamilya si Divino. Ang mag-asawang sina Sir Romano at Ma'am Suzette at ang kanilang unika iha na si Martina ang mga amo ng binata. Kadalasan ay ipinagmamaneho ni Divino si Ma'am Suzette kapag may mga meeting ito o di kaya ay kapag nagpupunta ito sa mga spa, salon at kapag magsha-shopping ito kasama ang kanyang mga amiga. Ipinagmamaneho naman niya si Martina kapag ihahatid niya ito sa kilalang university kung saan siya nag-aaral o di kaya ay kapag gigimik ito kasama ang kanyang mga sosyal na kaibigan. Si Sir Romano naman ay mayroong sariling driver, si Mang Ben, at ipinagmamaneho lang siya ni Divino kapag day off ni Mang Ben. Naging maayos naman ang buhay ni Divino sa kanyang mga amo, lalo pa at sobrang bait sa kanya ni na Ma'am Suzette at Martina na palaging nagbibigay sa kanya ng kung ano-anong mga regalo kagaya ng mga damit, sapatos, relo at pera. Ngunit ang lahat ng ito ay lihim lamang nila kay Sir Romano dahil lingid sa kaalaman niya ay type pala ni Ma'am Suzette ang kanyang bata at matipinong driver. At ganun din ang unika iha nilang si Martina na mayroon ding lihim na pagtingin sa gwapong driver nila. Isang gabi ay nagpasya si Ma'am Suzette na makipagkita sa kanyang mga amiga. "Honey, I'm going out with my amigas tonight. You know, girls' night out. See you later, honey. Bye." Wika ni Ma'am Suzette. "Okay, honey. Take care. Extend my regards to your amigas. O Divino, ikaw na ang bahala sa mom mo. Ingat sa pagdadrive." Wika naman ni Sir Romano. "Opo, sir. Sige po, sir. Alis na po kami." Tugon ni Divino. "Nothing to worry, honey. Maingat yan si Divino. Safe ako pagkasama ko siya. Driver na, bodyguard pa." Pabirong wika ni Ma'am Suzette. Sa loob ng sasakyan, napansin ni Divino na tila kakaiba ang ikinikilos ng kanyang among babae. Malalagkit na titig, hindi mapakali, at kung saan-saan dumadapo ang kamay ni Ma'am Suzette sa katawan ni Divino. Noong una ay nananahimik lang ang binata, ngunit dahil sa matinding pagkailang ay minabuti na nitong basagin ang nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Ma'am, saan po pala tayo pupunta?" Nahihiyang tanong ni Divino. "Diyan sa hotel na yan." Maikling wika ni Ma'am Suzette. Sabay ipinakita nito kay Divino ang card ng hotel kung saan nakasulat ang address nito at pinisil nito ang hita
ng binatang driver. Okay po ma'am. Maikling sagot na lang ni Divino dahil biglang bumilis ang pagkabog ng kanyang puso sa oras na iyon. Pagdating nila sa hotel ay nagulat si Divino sa sumunod na pangyayari. Ma'am, tawagan niyo na lang po ako kapag uuwi na po tayo. Doon na po ako sa parking ma'am. Wika ni Divino. Mauna na ako sa room. I-park mo muna yung kotse. Tapos, sunod ka sa room. Yan ang room number. Basta, diretso ka na sa room. Antayin kita doon. Bilisan mo ha. Nakangiting wika ni Ma'am Suzette at agad na itong pumasok sa hotel. Si Divino, bagamat kinakabahan, matapos niyang i-park ang sasakyan, ay agad na ring sumunod sa hotel room para sundin ang utos ng kanyang among babae. Pagdating ni Divino sa hotel room ay naka-bathrobe na lang si Ma'am Suzette habang umiinom ng wine. Ma'am, nasan po yung mga amiga nyo? Nagtatakang tanong ni Divino. Wala. Tayong dalawa lang. Kaya pwede nating gawin ang lahat-lahat. Mapanuksong wika ni Ma'am Suzette at bigla nitong hinubad ang damit na pang-itaas ni Divino. Ma'am, teka lang po. Relax. Dahan-dahan lang tayo ma'am para mas exciting. Wika ni Divino at pinaupo nito ang amo niya sabay minasahe sa ulo, leeg at balikat para painitin lalo ang damdamin ng kanyang among babae. Gusto ko yan baby boy. Nakuha mo ang kiliti ko ah. Wika ni Ma'am Suzette. Inom muna tayo ma'am, pampagana. Nanunuksong sambit muli ni Divino sabay buhos ng alak sa baso ng kanyang amo. Habang tumatagal ay hindi nila namalayan na naparami na pala ng inom si Ma'am Suzette at ikinatuwa naman ng binatang driver ang pagiging madaldal pala ng kanyang amo kapag lasing na ito. Baby, ikwento mo naman yung love story ninyo ni Sir Romano. Wika ni Divino kay Ma'am Suzette. At dito na nag-umpisang ikwento ni Ma'am Suzette nang walang kapaguran ang kanyang buhay sa kanyang driver. Makalipas ang ilang oras ay biglang nagmadali si Divino na mag-ayos ng sarili dahil napansin niya na magmamadaling araw na pala sa oras na iyon. Binihisan niya si Ma'am Suzette at mabilis na inayos ang kalagayan nito. Tinawagan niya si Sir Romano para sabihin na pauwi na sila. Binuhat niya ang kanyang lasing na amo at agad na nitong iniuwi sa kanilang bahay. Pagdating nila sa bahay ay nag-aabang na sa sala sina Sir Romano at Martina. Divino, anong nangyari sa ma'am mo? Pag-uusisa ni Sir Romano. Sir, nalasing po si ma'am. Pinatawag na lang po ako ng mga amiga niya kasi napadami daw po si ma'am ng inom ng wine. Wika ni Divino. This is the first time na nalasing si mommy ng ganyan. Sambit naman ni Martina. Nagkatuwaan siguro ang mag-aamiga. Sige Divino, pakiakyat na lang sa kwarto ang ma'am mo. Tugon naman ni Sir Romano. Lumipas ang panahon at lalong lumapit ang loob ni Divino kay Ma'am Suzette. Hanggang sa dumating ang pangyayari na hindi inaasahan ni Divino. Day off noon ng isa pang driver na si Mang Ben kaya mag-isa sa driver's quarter si Divino. Habang nagpapahinga sa kwarto ay may kumatok. Pagbukas ni Divino ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ma'am Suzette? Ano pong ginagawa niyo dito? Baka po may makakita ma'am. Kabadong wika ni Divino. Tulog na ang sir mo.
Kasi naman, lagi mo akong binibitin eh. Lalo tuloy akong nanggigigil sa'yo. Ngayon, hindi mo na ako mabibitin. Akin ka ngayong gabi, baby boy. Gigil na wika ni Ma'am Suzette, sabay inilak na nito ang pinto ng driver's quarter. Makalipas ang ilang minuto ay mayroon ulit kumatok sa driver's quarter. Dahil sa gulat at kaba ay agad na nagtago sa ilalim ng kama si Ma'am Suzette. Pagbukas ni Divino sa pintuan ay tumagaktak ang pawis sa kanyang buong katawan dahil sa pagkabigla. Ma'am Martina, ano pong kailangan nyo? Kabadong tanong ni Divino. Walang sabi-sabi na itinulak siya ni Martina papasok sa driver's quarter at mabilis nitong inilock ang pinto. Ikaw ang kailangan ko. Napakamanhid mo kasi. I like you. I know you like me too. Wika ni Martina, sabay hinalikan nito sa labi ang gulat na si Divino. Habang hirap at init na sa pagtatago sa ilalim ng kama ni Divino, si Ma'am Suzette ay mas nanaig na ang kilabot na naramdaman nito sa oras na iyon habang kitang-kita at dinig na dinig niya ang mga ginagawa at sinasabi ng kanyang unika iha na si Martina sa kanilang driver na si Divino. Ma'am, baka nabibigla lang po kayo. Maghunos dili po kayo. Baka magalit po ang mga magulang nyo, ma'am. Driver nyo lang po ako, ma'am. Pagtanggi ni Divino. I don't care. Tsaka nobody will know naman eh. Unless sabihin mo. Sekreto lang natin to. Come on, Divino. Get me. Mapanghamong tugon ni Martina habang hinahalikan ang kanilang binatang driver. Ma'am, hindi po pwede, ma'am. Pasensya po. Hindi po talaga pwede. Desididong pagtutol ni Divino, sabay itinulak niya ang dalaga para tumigil ito sa paghalik sa kanya. Dahil sa pagkapahiya sa kanyang sarili, ay naggalit ng husto si Martina. Ang kapal ng mukha mo. Wala pang gumawa sa akin nito. Walang tumatanggi sa akin. Nakukuha ko ang lahat kung sino man ang gusto ko. Pagsisisihan mo to, Divino. I swear, pagsisisihan mo to. Galit na wika ni Martina at mabilis nitong isinuot ang kanyang damit at tumakbo papasok sa bahay. Pagkaalis ni Martina ay agad na ring lumabas sa ilalim ng kama ni Divino si Ma'am Suzette. Akin ka lang, Divino. Huwag na huwag mong papatulan ang anak ko. Entiendes? Wika ni Ma'am Suzette at agad na rin itong umalis sa driver's quarter. Kinabukasan ay nagkagulo ang tahanan ng mga amo ni Divino. Galit na sinugod ni Sir Romano si Divino sa driver's quarter. Hayop ka! Walang hiya ka! Pinagkatiwalaan kita. Tapos, ito pa ang igaganti mo sa amin? Malakas na sigaw ni Sir Romano, sabay sinikmuraan nito ang binata. Dad, it's true. Pinilit niya ako. Tinangka niya akong pagsamantalahan, Dad. Ipakulong mo siya, Dad. Umiiyak na wika ni Martina. Naku sir, hindi po totoo yan. Kahit tanungin niyo pa po si Ma'am Suzette. Kalmadong wika ni Divino. Bakit? Suzette, honey, what does he mean? Nagtatakang wika ni Sir Romano. Mami, totoo ang sinasabi ko. Pinagtangkahan ako ni Divino kagabi. He was forcing me. Mabuti na lang at nakatakbo ako. Dad, Mom, believe me. Wika ni Martina. Ma'am Suzette,
magsalita po kayo. Alam niyo po ang totoo na hindi ko pinagtangkaan si Martina. Papayag po ba kayong makulong ako, ma'am? Wika ni Divino. Bakit? Alam mo to, honey? Bakit wala kang sinasabi sa akin? Tanong ni Sir Romano sa kanyang asawa. Tignan mo, Dad, gumagawa pa ng kwento ang nyakis na yan. Dinadamay pa niya si Mommy ngayon para lang ma-divert niya ang ginawa niya sa akin. Tatawag na ako ng pulis, Dad. Pananagutan niya ang ginawa niya sa akin. You cannot escape this, Divino. Sigaw ni Martina. No, I mean, hindi ko alam. Nakayukong wika ni Ma'am Suzette. Ma'am Suzette, kayo lang po ang pag-asa ko. Sabihin niyo po ang totoo. Sir, alam po ni Ma'am Suzette na hindi ko pinatulan si Ma'am Martina kahit na inaakit niya ako. Di ba, Ma'am Suzette? Pinasok po ako ni Ma'am Martina sa driver's quarter. Ang gusto po ni Ma'am Martina ay may mangyari sa amin. Pero bago po nun ay nauna pong pumasok si Ma'am Suzette sa kwarto ko dahil pati si Ma'am Suzette ay gusto ding may mangyari sa amin. Wika muli ni Divino at ikinuwento na nito ang buong pangyayari sa gabing iyon. Mom, is that true? Mommy, tell me, hindi yan totoo. Gulat na wika ni Martina. Suzette, I need your explanation now. Galit na sigaw ni Sir Romano. Dahil sa takot ni Ma'am Suzette ay hindi nito napigilang maiyak nang walang humpay. Sir Romano, hinahamon ko kayo na ipa-DNA ninyo si Martina ngayon. Wika ni Divino. Bakit? Maikling tugon ni Sir Romano. Basta sir, kung walang itinatago ang mag-inang yan, madali lang sa kanila na magpa-DNA si Martina ngayon sa harap nating lahat. Wika ni Divino. No, huwag kang maniwala sa taong yan. No, Romano, binibilog lang niya ang ulo mo. Sino ka, Divino? Bakit mo to ginagawa? Anong kailangan mo sa pamilya namin? Nanginginig na wika ni Suzette. Anong ibig mong sabihin, Divino? Anong nalalaman mo? Nagtatakang tugon ni Sir Romano. Bakit hindi niyo po tanungin ang asawa at anak ninyo, sir? Bakit takot na takot kayo ngayon, Ma'am Suzette, Ma'am Martina? Ano, ipa-DNA niyo si Martina ngayon sa harap nating lahat? Ano, ayaw nyo? Takot kayong malaman ni Sir Romano ang katotohanan? Nang hahamong wika ni Divino. Mommy, patahimikin mo siya. No, Dad, wala kaming dapat patunayan. Stop it, hampas lupang nyakis ka. Ano bang pakay mo sa amin? Pera? Ayan, lumabas din ang totoong kulay mo. Nagbabait-baitan ka lang. And eventually, ito, kagaya ka din ng ibang manggagamit na gagawin ang lahat para sa pera. Sigaw ni Martina. Tumigil ka, Divino. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo at kung ano ang gusto mong palabasin. Isa lang ang malinaw, may masama kang balak sa pamilya namin. Sino ka nga ba, Divino? Bakit ka nandito sa bahay namin? Tinitiktikan mo kami? Tapos ano? Ipapakidnap mo kami? Sino ang amo mo? Sino ang nag-utos sa'yo? Nagdududang sigaw ni Suzette. Just do it. Ipa-DNA mo ang anak mong si Martina ngayon para mapatunayan nyo kung totoong anak siya ni Sir Romano. Seryosong wika ni Divino. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis.
Bakit may mga pulis na? Hindi pa ako nakatawag ah. Gulat na wika ni Martina. Ako ang nagpatawag sa kanila. Maikling sagot ni Divino. Attorney Divino, good morning po. Nandito na kami para tugunan ang reklamo ninyo laban kay Suzette Altamirano. Wika ng isang pulis, sabay iniabot nito ang warrant of arrest kay Ma'am Suzette. Kasabay nito ay dumating si Nanay Divine, ang ina ni Divino. Divine? Gulat na wika ni Sir Romano. Buhay ka? Paano? Paano nangyari to? Sunod na wika naman ni Suzette. Si Nanay Divine pala ay ang unang asawa ni Sir Romano na inakala na ng lahat na sumakabilang buhay na dahil bigla itong naglaho. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang may kagagawan pala ng pagkawala ni Divine ay walang iba kundi ang anak ng kasosyo sa negosyo noon ng pamilya ni Romano na si Suzette. Ipinagkasundo ng mga pamilya nila sina Romano at Suzette at nakatakda na noon na magpakasal. Ngunit ang totoong nilalaman ng puso ni Romano ay ang kanyang tunay na kasintahan na si Divine. Kaya naman, lihim noon na nagpakasal sina Romano at Divine para pagtibayin ang kanilang pagmamahalan. Subalit noong mahalata ni Suzette na hindi pa rin naghihiwalay ang magkasintahan, ay nagpaimbestiga ito at nalaman niya ang tungkol sa lihim na pagpapakasal ng dalawa. Dahil dito ay nabalot ng galit ang puso ni Suzette at isinagawa niya ang isang malagim na plano upang tuluyan ng putulin ang ugnayan ni na Romano at Divine. Nagbayad ng mga tauhan niya si Suzette upang dukutin si Divine at nang madukot na nila si Divine ay nagpunta sa hideout nila ang mastermind na si Suzette upang masiguro na si Divine nga ang nadukot ng kanyang mga tauhan. Pinahirapan noon ni Suzette si Divine bago tuluyang tapusin ang kanyang buhay. Sinunog nila ang kubo kung saan nila ikinulong si Divine noon. Ngunit walang kamalay-malay si Suzette at mga tauhan nito na nakatakas pala noon si Divine at tuluyan ng nagpakalayo-layo habang daladala niya ang bata sa kanyang sinapupunan na bunga ng pagmamahalan nila ni Romano na noon ay maging si Divine ay hindi pa din alam na siya ay nagdadalang tao pala sa panahong iyon. Noong maipaalam ni Divine sa kanyang pamilya ang nangyari, ay sunod na rin silang umalis sa probinsyang iyon. Dahil sa biglang pagkawala ni Divine at ng kanyang pamilya, ay pilit na isiniksik ni Suzette sa utak ni Romano na marahil ay umalis na ito dahil baka nakatagpo na siya ng ibang lalaki. Bagamat hindi noon tumigil sa paghahanap si Romano sa pinakamamahal niyang si Divine, sa paglipas ng panahon ay napagod din siya sa paghahanap at tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Kaya naman, upang maibsan ang kalungkutan at pagdaramdam niya sa biglaang pag-iwan sa kanya ng kasintahan, ay ibinaling na lang niya ang kanyang atensyon kay Suzette. Hanggang sa naisakatuparan na rin ang kasunduan ng kanilang mga pamilya na sila ay maikasal sa isa't isa. Subalit lingid sa kaalaman ni Romano, ay bago pa man din sila ikasal ni Suzette, ay buntis na pala ito sa lalaking nakilala niya sa isang party kung saan ay maraming beses na mayroong nangyari sa kanila. At upang hindi na manggulo pa ang lalaki, ay binayaran siya ng malaking halaga ni Suzette kapalit ng kanyang katahimikan. Ngunit makalipas ang ilang taon, ay biglang sumulpot muli ang lalaki dahil nais niyang makita ang anak nila ni Suzette na si Martina. Pinagbantaan noon ng lalaki si Suzette na kapag ipinagkait niya na makita niya palagi ang kanilang anak, ay sasabihin nito ang katotohanan
kay Romano. Kaya naman, napilitan noon si Suzette na ipakilala na kay Martina ang tunay niyang ama at simula noon ay palihim na silang nakikipagkita dito. Magmula din noon ay naging matinding lihim na nina Suzette at Martina ang tungkol dito dahil ipinaliwanag ni Suzette sa kanyang anak na mawawala ang lahat sa kanila at masisira ang reputasyon nila kapag nalaman ng lahat ang katotohanan. Lalo pa at mahirap ang tunay na ama ni Martina at lulong din ito sa iba't ibang klaseng sugal. Kaya palagi din siyang humihingi ng pera kay Suzette kasabay ng pagbabanta na kapag hindi napagbigyan ang kahit anong hilingin nito ay mabubunyag ang kanilang matinding lihim. Samantala, mag-isang itinaguyod ni Divine ang anak nila ni Romano na si Divino. Sa kabila ng hirap at mga pagsubok ay ginamit ni Divino ang kanyang talino upang makapagtapos at makapasa bilang isang ganap na abogado sa pamamagitan ng pagiging scholar nito. Noong ganap ng abogado si Divino ay pilit niyang inalam sa kanyang ina ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na ama dahil ayaw noong magbigay ng kahit anong detalye si Divine tuwing magtatanong ang kanyang anak. Kaya naman, nagpasya si Divino na hanapin ang kanyang tunay na ama. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang makuha ang mga impormasyon na nais niyang malaman tungkol kay Romano at sa pamilya nito. Inalam niya ang bawat detalye. Lihim niyang pinasundan sa mga investigador sina Suzette at Martina, maging si Romano. Dahil dito ay nalaman niya ang lahat ng lihim na kanilang pinakatago-tago. Kapalit ng pera ay napaamin ni na Divino ang tunay na ama ni Martina tungkol sa lihim nila ni Suzette. Kaya naisipan ni Divino na mamasukan at magpanggap na driver upang makakuha ng matibay na ebidensya laban kay Suzette sa tangka nitong pagpatay sa kanyang ina. Sinadya niyang akitin ang mag-ina upang makuha nito ang kanilang loob. Walang kamalay-malay noon si Suzette na sinadya pala siyang lasingin noon ni Divino sa hotel at noong malasing na ito ay tinanong siya ni Divino tungkol sa ginawa niya sa kanyang ina at hindi na malaya ni Suzette na ikinuwento na pala niya ang lahat patungkol sa ginawa niyang pagdukot at pagsunog noon kay Divine. Habang nire-record naman ni Divino ang pangungumpisal ng walang kamalay-malay na si Suzette. Noong ipinanood ni Divino kay Romano ang confession video ni Suzette at ng tunay na ama ni Martina, ay hindi na napigilan ng ama ni Divino na pagbuhatan ng kamay ang kriminal na si Suzette. Matapos nito ay tuluyan lang dinakip ng mga pulis si Suzette para pagbayaran sa kulungan ang kanyang kasamaan. Samantalang si Martina naman naglayas dahil sa kahihiyan at umuwi ito sa tunay niyang ama. Sa bandang huli ay natupad na rin ang matagal nang inaasam ni Divino na mabuo ang kanyang pamilya at mamuhay ng masaya kasama ang kanyang daddy Romano at nanay Divine. Bagamat nagpatayo na ng sarili niyang law firm si Divino, ay sinamahan pa rin niya ang kanyang ama na si Romano upang itaguyod ang kanilang negosyo kasama ang kanyang nanay Divine. Salamat muli mga parikoy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Hanggang sa muli, salamat!